Karamihan sa atin pumunta dito sa Japan para makahanap ng trabaho, makaipon at may padala sa pamilya. Sa vlog na ito, i-share ko lang sa inyo yung buhay ko dito sa Japan sa araw-araw. Bago ako magsimula, wag niyong kakalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin yung notification bell button para lagi kayong updated. Good morning guys! Ayun, kakatapos ko lang pong maligo at time check muna tayo. 7:14 na ng umaga. Halos pag may trabaho nga pala ako, every 7 AM nga pala ako nagigising at yung preparation ko para maligo, magbihis ay 10 minutes po. Kaya sakto lang po yung oras natin. And after kong magbihis tsaka maligo, saka ako kakain ng almusal. Bale, ngayong araw nga po ay hindi tayo makakain ng almusal dahil meron po akong medical check-up sa company namin mamaya. Lahat po ng katawan, i-check up. Tapos kukuhanan po tayo ng dugo. At ito pa yung ito pa yung first time na gagawin ko sa check-up, yung i-check yung tiyan namin. Wow. Kaya hindi kami allowed kumain ng breakfast ngayon. Bale, hindi ko po alam yung gagawin dun guys sa pag-check up ng tiyan. Ang sabi may papainumin daw po na parang gamot. Kaya ayun, mamaya na lang natin siya malalaman kung ano yung mangyayari at ano yung magiging resulta. Kaya so far po hindi po muna tayo kakain ng almusal at sinabihan kami na hanggang 9 PM lang dapat kami pwede kumain nung kagabi. So bale, pagka-uwi ko dito ng bahay nung kagabi, kumain na agad ako nung hapunan. So papasok po tayo ng walang laman ang tsansa ngayon. Kaya mag-aayos muna tayo ng sarili natin. After nito, tututbrush tayo. Medyo maaga lang tayo lalabas. Kasi nga check up talaga. Or tinatawag natin yan na Kenko Shindan sa Nihongo. Ang medical check up dito sa Japan. Time check, 7:20 na po ng umaga. Bale, palabas na po tayo ng bahay at papasok na po tayo sa work ngayon. Bago nga pala tayo papasok, dadaan na lang muna ako ng Family Mart. At binabalak ko na lang kasi bumili ng pagkain na makakain ko after ng medical check-up namin. Talagang po guys, as in bawal po talagang kumain ng almusal. Kahit sabihin natin na medyo gutom po tayo at walang laman yung tiyan natin ngayon. Kasi nga may stomach test po kasi kami mamaya. Hindi lang po basta-basta check-up po yun. Kaya hindi po kasi kami allowed kumain ng breakfast. Kaya sabi naman po sa amin kanina na after nung check-up, pwede naman kaming kumain daw ng breakfast. Kaya bibili na lang muna ako ng pagkain sa convenience store. Grabe po, ang ganda pa rin ng sakura dito sa amin. Pero palagas na rin kasi siya, kaya ang daming mga bulaklak na nahuhulog na. Ayan po. So ayun po, dito muna ako sa may Family Mart at bibili lang muna tayo ng pagkain dito para may kakainin tayo mamaya after ng check-up. Kaya maaga po tayo umalis ngayon. So tingin tayo ng tinapay dito. Daming mga tinapay or siguro onigiri na lang. Okay po, nakabili na ako ng pagkain sa Family Mart at ito nga yung pinamili ko guys. Ipapakita ko pa sa inyo, dalawa lang naman po yung binili ko. Bumili po ako ng onigiri or tinatawag itong rice ball. Bale, ito na lang pinili ko flavor, itong tuna. Dahil masarap po itong tuna at wala kasi ako makita na shrimp flavor na may mayonnaise. Kasi yun po yung isa sa paborito kong onigiri. Kaya ito na yung second option ko na tuna mayo. And then, siyempre, hindi talaga mawawala sa Family Mart ang Famichiki. Ayan. Kasi every Family Mart yan, bibili tayo ng chicken nila. Dahil masarap po ito at talagang sobrang juicy ng manok nila dito. Lalo na po pag bagong luto. Look at that guys. Ang ganda ng ilog ngayon. Lalo na po pag makikita nyo ito ngayong umaga. Grabe po. Ang ganda rin ng panahon. Weather check muna po tayo. 10 degrees Celsius po dito. At masasabi ko na medyo malamig pa rin ganito ng
ng itong oras. Pero dahil April na ngayon, syempre pagdating siguro ng ilang linggo, saka na tayo makakaramdam ng init. Dahil papalapit na rin po kasi yung summer ngayon. Anyways, malapit-lapit na rin ako sa company namin at konting diretso na lang ito. Siguro mga 2 minutes makakarating na tayo doon. At yung oras nga pala ng pasok ko sa ngayon ay alas 8 po ng umaga hanggang 7 PM ng gabi. Kasama na rin po kasi yung andon, yung overtime. Kaya siguro magtatrabaho tayo ng medyo mahaba-haba ngayon. Or sabihin natin na 10 hours yung trabaho natin, bukod pa yung UK natin doon eh. At bawas na rin yun. Kasi yung lunch namin yung break time namin, nahati yan sa 3 pag walang overtime. Pag meron, magiging 4 yan na break time. Dito muna po tayo at mamaya nga i-update ko na lang kayo after ng trabaho natin. Bye! So ayun po, kakatapos lang ng trabaho natin. Time check muna tayo, 7:15 na po ng gabi. At ito po, medyo nakakapagod po ngayong araw at marami lang kasi tayong ginagawa ngayon. Bale, 10 hours po yung duty ko ngayon dahil kasama na rin po yung overtime doon na mahigit 1 oras. Tapos sa inyo kanina, ang pasok ko recently ay 8 ng umaga hanggang 7 PM. Kapag may overtime ng kasama yan. Pero kapag wala po or tinatawag natin na TG or fixed time, ang pasok namin nun ay 8 ng umaga hanggang 5:25 ng hapon. Bale, 8 hours and 20 minutes po yung fixed time natin or TG. Pero pag may overtime tayo, umaabot ito ng 10 oras mahigit. Halos 10 oras din. Kaya talagang nakakapagod po guys, pero okay lang po yan. At least worth it naman po ang pagtatrabaho ng may overtime. Pero okay lang po yan at idadaan na lang natin to sa pag-inom ng beer mamaya. At bago nga pala tayo umuwi ng bahay, dadaan ulit ako ng Family Mart para bumili ng beer para meron tayong iinumin pagka uwi. So ito pa yung daanan na dinadaanan ko ngayon. Kaya umikot-ikot na rin kasi ako dito guys. Kasi nga dati yung dinadaanan ko doon, bawal na pong dumaan doon dahil nga one way po doon. At hindi po pwede yung bisikleta doon. Ayan, tapos dito po ay ilog na yan. Ayan. So ito nga pala yung binili ko guys na beer, Sapporo. Ayan. Maliit mo na yung iinumin natin dahil bukas po may pasok pa rin tayo. Fried potato chips. Ayan. So wakas, nakauwi na tayo ng bahay ngayon. At grabe, umaambon na po kasi ngayon guys. Buti nakaabot pa tayo dito. So bago tayo pumasok ng bahay, nakalimutan ko patayin yung ilaw ng bisikleta ko. So papatayin ko muna. Switch lang natin na off yan. Okay na po. Bukas ulit, pasok na naman tayo. So okay po, kakain na rin tayo ngayong hapunan at nakakaramdam na rin kasi tayo ng gutom. Dahil na rin po kanina walang laman yung tiyan natin nung nag-medical check-up tayo. So mamaya ikikwento ko nga sa inyo kanina yung medical check-up namin. So ito nga yung ulam natin ngayon, tinolang manok na niluto ni Rika siyang kagabi at meron pa namang pong naiwan. At ito na yung babaunin natin bukas. Itong pork na may kasamang nira or dahon ng bawang. Bali nilagyan niya na rin ng toyo, pampalasa din. Ayan, pang ulam daw bukas at pang baon. Bali, ito na yung kakainin natin mamaya or ngayon. Tapos, ito kasama pang karage na binili niya sa Gyomu supermarket nung bago siyang umuwi. Hintayin lang natin kumulo itong sabaw bago tayo kumain, guys. Maya-maya pa to. Medyo umuusok na rin kasi ang gagawin lang natin. Papakuluin muna natin para masarap humigop ng sabaw ngayong gabi. So, ang gagawin ko, magpe-prepare na ako ng kanin na kakainin namin ngayon. Si Rika siya kasi tulog pa ngayon. Sama daw pakiramdam. Kaya ako muna magsasandok para sa kanya para makakain at makahigop ng sabaw. Tayo kukuha ng kanin. Nagsain na rin kasi siya kanina. Lagyan natin ng konting kanin para kay Rika Chang. Kasi konti lang yan kumakain pag gabi. Pares kami na konti lang. Pero sa ngayon, medyo marami lang tayo kakain. Pambawi po kanina. Talagang nakaramdam po ako ng sakit ng ulo hanggang ngayon. Dahil pa sa check-up kanina. Hirap talaga pag wala yung naman yung tiyan natin kanina.
Yan, okay na to. Ayun, kakain na po tayo. So bago po tayo kumain, magdasal muna tayo. Okay, kakatapos lang po natin kumain at nag-uugas muna tayo ng pinagkainan nating plato, pati yung baonan ko kanina. Ayan. After natin maghugas, saka tayo magtatapon ng basura. Bukas na lang natin siya ilalabas dahil gabi na po ngayon, baka kunin po ng mga pusa or magkalat na sila doon. Medyo malabig-labig pa yung tubig. Hugas lang muna. Okay po, so ngayon mag-chill muna tayo at iinom muna tayo ng beer bago tayo matulog para medyo matanggal din yung pagod natin galing sa trabaho. Pero syempre, habang mag-chill muna tayo, magkikwento rin ako tungkol sa medical check-up namin kanina. At ito, syempre hindi talaga mawawala sa beer ang pagkain or chichirya. Ganito lang po ako mag-chill pag gabi, lalo na po pag pagod sa trabaho, laging may beer. Actually, pag umiinom ako ng beer every weekends lang po dahil nakakaramdam tayo ng sakit ng katawan, napabili na po ako ng wala sa oras kanina sa may sa Family Mart. Kaya ito, kain muna po tayo bago tayo matulog at syempre kwento-kwento muna tayo tungkol sa check-up namin kanina. Okay, buksan muna po natin. Ayan. Sarap ng beer pagka malamig pa. Kampay. Sarap ng Sapporo. Pero mas fan ako ng Asahi kaya ito muna yung binili ko para may iba naman po tayo. So ito na nga kanina. Dumating nga pala yung mga doktor at saka yung mga truck kung saan kami magpapakenkushindan or check-up kaninang 8:30 po ng umaga. Sa sobrang dami po ng tao na magpapacheck up sa amin, mga katrabaho ko. Siyempre ilan din kami nun. May higit rin kami, mga 30 or 40 na staff din kami. Kaya takaw oras po yun, lalo na medyo nasa hulihan pa tayo, kaya oras na rin tayo nakapag-kenkushindan nun or check up, mga alas 10 na po ng umaga. So ito na nga, kaninang 10 AM start na ng check up ko or yung kenkushindan. Ang unang ginawa nga namin kanina, ito nga pala yung first time na ginawa ko sa check up sa buong buhay ko at talagang wala po akong kalam-alam dito. Ito po yung tinatawag natin na barium check up. Or isa rin itong medical test na ginagamit para makita po yung loob ng tiyan natin or yung digestive system natin. Siyempre, makikita naman po yun sa x-ray. At ang ginagawa dun sa barium test na yun, papaikot-ikutin ka sa may kama nun na gumagalaw-galaw. So sa mga sa mga nakaranas na po or naka-experience ng barium test, i-comment nyo lang po dito kung ano po yung yung feeling ninyo nun. So ito po, habang ginagawa po namin yung barium test kanina, unang-una may pinainom po sa amin na parang powder nun or yung gamot na na sobrang asim po ng lasa. Kaya ang gagawin po nun, pagka inom mo ng powder na yun, saka mo lulunukin at after nun, iinom ka ng konting tubig nun. So, first timer nga po ako at ang nangyari po, pagkalunok ko pong ganun, bigla po akong naubo sa sobrang asim po nung gamot. And yun, after kong uminom ng tubig, pinapasok na ako sa may parang portable room nila doon kasi nga nakatrack po yung namin doon, yung parang room kung saan kami nagpapa-check up. Siyempre, bago po kami humigas sa kama noon, pinainom po kami ng barium mismo na liquid. Yun po yung itsura ng parang gatas pag nakikita nyo po yun. Yun po yung tinatawag natin na barium liquid. Ayun nga, pagkapasok namin doon, pinahiga kami doon sa may kama na automatic na gumagalaw through machine. Doon po kami pinapaikot-ikot guys sa mismong kama na yun dahil kusa pong gumagalaw yun dahil nga machine po yung kama nun. So ito na nga, yung habang pinapaikot-ikot ako, bigla akong huminga sa bibig ko. Kaya ang ginawa sa akin, pinaulit pa ako ng isa pang beses na pag-inom. Ako naman po na sobrang asim na po ako nun, sobrang inubo na po ako. Kaya ang ginawa ko po, no choice po kundi inumin po ulit yun. Dahil nakakaubo po talaga yung yung gamot na yun.
Tsaka ang kagandahan po nung guys, yung barium test na yun, nakikita po yung, yung sa loob ng tiyan natin kung may nararamdaman tayong sakit. At ito yung nagde-detect sa atin kung meron po tayong ulcer, kung meron man tayong bukol sa tiyan sa loob or sa bituka. Kaya yun po yung kagandahan sa Japan guys, kasi nga nakikita yung yung x-ray mo sa loob ng tiyan kapag pinapaikot-ikot ka sa loob ng kama nun. Bali, iba-iba pong angulo yun guys pag pinapahiga kayo sa kama para makita talaga kung may sakit talaga kayo sa loob ng tiyan nyo or wala. So, yun din yung naging reason ko kung bakit hindi po ako kumain ng almusal nung umaga. Dahil po meron po kaming barium test nung kanina nakasama sa Kenkushindan namin. Kaya after po namin ginawa yun at nagpa-check up, kumain na po agad kami nun. Kahit na konting konting pagkain lang po nun. At ayun po, after nung barium test, typical na check up po na makikita dito sa Japan, yung kukunin yung height mo, yung timbang mo, tapos yung dugo, tapos yung hearing test, ano pa ba? Hearing test, yung eye test mo, yun, kasama po lahat yun. At syempre ECG po, after nung kinuhanan ako ng dugo nun. And then, nakalimutan ko pa po pala sabihin sa inyo na syempre yung ihi kasama rin po yun. Kukuha po sila ng sample ng ihi doon at kailangan maglagay po kayo doon sa may cup na yun na binibigay nila. So, ayun lang naman po guys yung experience ko sa medical check-up ko kanina. Talagang yung sa may barium test lang po ako na medyo naninibago kasi nga first time ko lang pong gawin yun. Iba talaga pag may beer, no? Sarap. Maliit lang muna itong binili natin. Para magising tayo ng maaga bukas. Friday pa lang po kasi bukas, last day ng work natin ulit by tomorrow. 3 weeks na lang po. Mag-golden week na po at may long weekend na po tayo ng katapusan ng April simula nun. 1 week po tayong walang pasok. Okay, so today is April 9 na po. Ayun, bale, si Rika siya ngayon nagko-cross out ng date dito. At hindi niya na-cross out tong 8, tapos 9. Ito na yung date natin ngayon, 9. April 9, tapos yung start ng golden week natin or yung Nagayasumi or yung long weekend natin sa April 29. Dahil red calendar na po yan at meron pa kaming pasok dito ng 27 tsaka 28. So, bale yung Yasumi namin or yung day off namin hanggang May 6. Yan. Diretso po kasi na na red calendar yan. May 6. Tapos pasok namin sa next month 7 na. May 7. Ayan. Bali May 7 na. Ayan. Makapag-enjoy pa tayo ng 1 week na Yasumi. Kung pwede lang sana idiretso na lang, no? Kaso sayang yung paid leave natin. Wag muna natin gamitin. And last, bago po tayo matulog, dumating po itong bill ko ng tubig at balak ko nga itong bayaran ngayon. So since hindi po ako makakapunta ng Family Mart ngayon at dahil gabi na po and umaambon po sa ngayon, babayaran ko na lang dito sa sa mismong PayPay app ko dito or yung electronic payment natin. Bale, ito nga pala yung PayPay natin na nasa loob. Ayan. Minsan kasi dito po ako nagbabayad ng bill ko ng tubig or yung water bill ko. By the way, ang presyo nga pala ng babayaran natin ng tubig ay nasa 1,823 yen. Ayan, medyo ganito rin po yung binabayaran namin every month. At ang kagandahan kasi dito, hindi siya tumataas at hindi rin bumababa. Parang stable lang. Tataas man siya pero konti lang. Bababa man siya pero konting halaga lang po. So, bale, babayaran na po natin to. At bago natin bayaran, magta-top up lang muna po ako. So, ito po. Pagka na-scan na natin yung barcode, pipindutin lang natin yung pay now dito. Ayan, hintay lang po natin. Bayad na po yan guys. Pag tumudog na yung PayPay, ang ibig sabihin yan ay bayad na po yung yung bill natin ng tubig. So ayan, nakikita nyo po na bayad na tayo ng tubig. Ayan, pinicturean ko na po yan para sa inyo. Bali, ito na po yung magsisilbing resibo ng natin ng tubig. Kasi pag tinatamad na akong lumabas dahil gabi na po, dito ko na ako nagbabayad sa mismong PayPay para convenient po. Ito po kasi yung kagandahan dito. Kumbaga sa Pilipinas, ito po yung tinatawag natin na GCash.
meron silang electronic payment din. Pag dito naman po sa Japan, ito po yung madalas na ginagamit ng iba, itong PayPay. So, ayun lang po. Next na babayaran naman natin sa sahod ko, yung gas naman tsaka yung kuryente. Etong tubig, okay na po ito. Wala na po tayong problema dito. At ang ginagawa namin dito after bayaran, pag sa PayPay namin binayaran to, ang ginagawa namin, ini-screenshot namin yung resibo dito kasi andun po yung mga transaction number para in case po na na may problema, may papakita po tayong na screenshot or yung proof na nagbayad po tayo. Pag sa convenience store naman po tayo nagbabayad, ang ginagawa po nila doon, tinatatakan lang po nila yun kung na yung date na para may proof din po tayo at binibigay nila din yung resibo sa atin.